Our Heavenly Father, we come to you as creatures who are very dependent sa inyo and inadequate in ourselves. You are our Creator, you are self-sufficient, you are independent, you are sovereign, you are simple, you are not made of parts, but you are, because you are God. Kaya Panginoon, sa iyong completeness, sa iyong character, kami ay nagkakaroon ng ganitong pananaw na we will have confidence sa inyo. At kaya sa aming pag-aaral ng iyong salita ngayon, mangusap ka sa amin and be with us, that this would be food for our souls, especially as this is the Christmas message for 2023. Let Christ be lifted up, and may we be able to say afterwards that our souls have been fed by the Lord Jesus Christ, and that's all we need, and that is what we want. Samahan niyo kami and help your servant. Tago niyo ang inyong lingkod sa inyo pong anak na si Jesus, sa kanyang robe of righteousness at sa power ng Holy Spirit, that I will be able to be a spokesperson for your truth, no matter how unworthy your servant is. By the Lord Jesus Christ, we are made worthy sa inyong harapan. Glorify your name and feed our souls, mga visitors at mga members namin. In Jesus' name we pray. Amen. Well, kanina sa Sunday school, we have mentioned or narinig natin na binanggit yung Philippines as having the longest celebration of Christmas. Well, kung tayo ang may longest celebration ng Christmas sa mundo, merong isang lugar sa mundo na pwede nating sabihin it's always Christmas. At least sa pangalan nila. Because there is an Australian territory in this world na ang pangalan ay Christmas Island. Itong isla na ito ay nasa ibaba lang ng Indonesia at simulang nag-appear ito sa mga English and Dutch explorers noong early 1600s. But it was really in 1643 that Captain William Minors of the British East India Company named the island as Christmas Island. At siguro, iniisip nyo, bakit at paanong Christmas Island ang ipinangalan dito? Kung tutuusin tayo, pwede tayong tawaging Republic of Christmas kung hindi Pilipinas ang naging pangalan natin. Siguro isipin natin, sila ay tinawag na Christmas dahil kakaiba ang celebration nila ng Christmas. Or they love Christmas as an island. O kaya naman, talaga big deal ang Christmas, or they are very highly Christianized pagdating sa ganitong bagay. Well, none of the above. Christmas Island was named as Christmas simply because it was sighted on Christmas Day. In other words, nakita ito ng mga explorer on December 25. That's all. Wala nang iba. At ako'y nababahala or napapaisip, how many people today will celebrate Christmas tomorrow the way na ang ginawa ni Minors by naming the island sa ilalim ng Indonesia as Christmas. It was merely sighted on Christmas Day and nothing more. Walang connection at walang significance, at maraming mga tao ay suppose na mag-e-enter sa ganitong celebration, they will invoke the name Christ or the Christmas term, and they will of course hear or bibisita sila sa mga Belen where there is that caricature or kung anumang display or painting ng family ng Panginoong Hesus at ni Joseph and ni Mary. At makikita natin ang mga bagay na ito that for many people, it's just like that. Dahil nakita lang, napadaan lang sa araw ng Kapaskuhan. Walang ganong effect na mas malalim ang Christmas sa kanila. As your pastor, it is my desire that since this Christmas issue, alam natin ito ay isang sasabihin natin Christmas or Christian liberty,
but we can always have a positive response as Christians whenever we connect it to the Bible or to the incarnation. At doon magkakaroon siya ng sanctifying effect. At dito, pag nako-connect natin sa Bible, mas magkakaroon tayo ng magandang response pagdating sa Kapaskuhan because it will drive us to the Lord Jesus Christ more. And that is my intention. At sa ating message na titingnan, makikita natin dito that this kind of celebration that points us to the Son of God is truly a sanctifying journey. Let me invite you to open your Bibles or basahin natin yung Isaiah chapter 7 verses 10 to 14 at pupunta tayo sa New Testament sa Matthew 1:18 to 24 para makita natin itong glorious sign of the Virgin's womb. Isa yan sa pinakadakilang doktrina ng Kristyanidad na pinagmamalaki natin and we are not apologizing for it because it is a doctrine that clearly tells us and teaches us about the nature of the person of the Lord Jesus Christ. Tingnan natin sa Isaiah. Allow me to read yung verse 1 because I have included sa aking sermon itong verses 1 to 14. In fact, medyo nag-iba ako ng direksyon sa aking sermon just last night after being convinced dito sa Matthew lahat and then biglang nakita ko yung I was moved to explain to you yung mga verses 1 to 14 ng Isaiah 7. So I hope that you will bear with me na yung message natin will include verses 1 to 14 ng Isaiah 7. Let me read to you the inspired, inerrant, infallible Word of God. In the days of Ahaz, the son of Jotham, son of Uzziah, king of Judah, Rezin, king of Syria, and Pekah, the son of Remaliah, the king of Israel, came up to Jerusalem to wage war against it, but could not yet mount an attack against it. When the house of David was told, Syria is in league with Ephraim, the heart of Ahaz and the heart of his people shook as the trees of the forest shake before the wind. And the Lord said to Isaiah, go out to meet Ahaz, you and Shear-Jashub, your son, at the end of the conduit of the upper pool on the highway to the washer's field, and say to him, be careful, be quiet, do not fear, and do not let your heart be faint because of these two smoldering stumps of firebrands at the fierce anger of Rezin and Syrian the son of Remaliah. Because Syria, with Ephraim the son of Remaliah, has devised evil against you, saying, let us go up against Judah and terrify it, and let us conquer it for ourselves, and set up the son of Tabil as king in the midst of it. Thus says the Lord God, it shall not stand, and it shall not come to pass. For the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin. And within 65 years, Ephraim will be shattered from being a people. And the head of Ephraim is Samaria. And the head of Samaria is the son of Remaliah. If you are not firm in faith, you will not be firm at all. Verse 10. Again the Lord spoke to Ahaz, ask a sign of the Lord your God. Let it be deep as Sheol or high as heaven. But Ahaz said, I will not ask, and I will not put the Lord to the test. And he said, hear then, O house of David, is it too little for you to weary man, that you weary my God also? Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive. The virgin shall conceive and bear a son. Something went wrong. Please try again. First time ko maranasan, si Siri Verse 14, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel.
Punta tayo sa Matthew chapter 1, verses 18 to 25. Here's the word of God. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he discovered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Salamat sa napakagandang salita ng Diyos. Well, ang binasa natin na parallel passages sa Isaiah 7 at Matthew chapter 1 is one of the well-known prophecies of the coming Messiah sa Isaiah 7 na kinote ng New Testament. Many things can be said about this passage, yung Isaiah 7. Because of its place sa New Testament, we expect ng matinding theology from this text. In fact, isang theologian na nagsabi that Isaiah 7 is one of the outstanding verses in the Bible but not easy to understand. Siyempre, tatanungin natin bakit. We know that this glorious sign of the virgin's womb was fulfilled according sa Matthew chapter 1 verses 22 to 23. Kanino na fulfill? Kay Jesus Christ. Sabi ni John Oswalt, isang commentator, the sign that Isaiah offers has provoked endless controversy, largely because of Matthew's identification of its fulfillment in Christ. If it were not for this fact, there appears to be little in the sign itself to arouse such emotion. So in other words, kung hindi kinote ito sa Matthew chapter 1, hindi magiging controversial dahil magiging parang isang another miracle or prophecy sa Old Testament that a virgin will bear a son. So in other words, isang virgin na magkakaroon siya ng anak because mabubuntis siya. Hindi naman sinabi na mismong yung virgin, hindi siya magkakaroon ng sexual experience sa kanya. So therefore, this is just something unordinary, pero nagkaroon ito ng malaking controversy because sa Matthew chapter 1, binanggit na na-fulfill pala ito kay Christ. Pero tingnan mo ang rich context ng passage, nakatali talaga yung Isaiah 7:14 sa circumstances sa Isaiah 7 during the time of King of Judah na si King Ahaz, which forces us now to ask, ano ba yung kwento sa likod ng prophecy ng Isaiah 7 na makikita natin dito na sinabi, the virgin shall conceive. Well, of course, here's the quick answer para mas maintindihan natin ang context. The background ng story sa Isaiah is not primarily about the Advent season or yung Christmas. At least if you are reading the Old Testament, hindi ka magkakaroon ng idea masyado na ito pala yung ini-intend ng Holy Spirit na ipunto. Because in the New Testament, lilitaw na si Christ ang nag-fulfill talaga ng Isaiah 7. It is not about the incarnation, at least dito sa vantage point ng Old Testament, but about Isaiah's call to trust God. Isaiah 7 is about the call of God to trust Him para sa isang hari na natatakot, si King Ahaz. So in other words, tinatawag ang Israel dito na magtiwala sa Diyos. Madaling sabihin, di ba? Na magtiwala sa Diyos, pero mahirap gawin. Lalo na kapag nasa kalagayan ka ni Ahaz. Lalo na kapag ito yung panahon na ang mas madaling gawin ay kumapit sa patalim. Ngunit maliwanag ang pangako ni Yahweh dito. Sabi ni Yahweh, He will protect and save His people because Emmanuel, God is with them.
At ang kailangan gawin lang ni King Ahaz is to trust God and to follow His word. But, syempre ang tanong, ito ba yung ginawa ni Ahaz? Well, try to see and understand yung situation ni Ahaz. Kung ikaw si King Ahaz, how will you decide on these things if you have a situation like he did? May isang rising world power na bansa ng pangalan ay Assyria at balak ng Assyria na bulihin ang lahat ng mga bayan na nakapalibot doon sa Middle East. This is the mighty Assyria. Kilala ang Assyria sa pagiging malupit, marahas, walang takot, mapang-insulto sa mga bayan na sinasakop nila. Sino nga ba yung propeta na ayaw niyang pumunta dito? Dahil ang gusto niya parusahan ng Diyos ang mga taong ito. Dahil talagang napakalupit nila. That is of course Jonah. And that is the capital of Assyria, yung Nineveh. So therefore, ang Assyria talagang hindi lang sila gustong magkamkam ng lupa. Gusto nilang ipahiya ito. Kung mapansin nyo, nung panahon sa Isaiah, si Hezekiah, di ba si Hezekiah, may pinadalang messenger si Sennacherib, yung king of Assyria, at pinabasa niya yon doon sa public place at nakiusap yung messenger ng king na King Hezekiah. Sabi niya, huwag mong basahin dito lalo na sa language, maintindihan nila, maririnig nila, ipapahiya mo yung aming paniniwala. Ang sabi nung messenger, yun nga ang gusto ng namin yung hari namin, gusto niyang mapahiya yung Diyos ninyo. Kaya doon sa letter, sinabi niya, huwag kayo maniwala kay Yesaya na magtiwala kayo kay Yahweh. Naku, gagawin lang ni Sennacherib yung mga yan, katulad ng ginawa niya sa mga Diyos-Diyosan ng mga ibang mga bayan. So therefore, Assyria is really a bad empire, pero superpower na siya. Nakakapangilabot at nakakatakot sila. Pero that's sin number 1. Let me give you sin number 2. Ang apostate Israel, ito yung Northern Kingdom, by this time, na-divide na yung kingdom sa Israel, yung sumama lang kay David, yung Southern Kingdom, yun lang yung Judah, at yung 10 tribes of Israel, yan yung Northern Kingdom. Ang Judah, nandito yung good kings na mga iilan, yung Northern Kingdom, apostate to, mga pasaway to, walang pananampalataya sa Diyos ito. So, itong apostate Israel, the Northern Kingdom, led by the ungodly and disobedient kings. Sa panahon na ito, si King Pekah, the son of Remaliah, nag-connive siya kay Rezin, na king of Syria. Sabi niya, labanan natin itong Assyria. So, Syria, tsaka yung Northern Kingdom, labanan natin. Pero may naisip sila, abay, wala tayong chance kay Assyria. Kasi hindi united ang Palestine. Yung tipak ng lupa na yun sa Palestine, hindi siya united. Bakit? Hindi nila kasama yung Kingdom of Judah. So gusto nila magkaroon ng United States of Palestine sa panahon na yon. So therefore, nakiusap sila, nag-send sila ng message, Ahaz, makikonnive ka sa amin. Ito ay hindi kalooban ng Diyos dahil apostate ang Northern Kingdom ng Israel. So therefore, syempre, kung political vantage point, gusto nila, para may chance sila, yung security nila, mag-connive silang lahat. But of course, that's sin number 2. Sin number 3 is this. Yung little kingdom of Judah, with the Davidic heir na si King Ahaz, anong gagawin mo kapag ganito? Nasa gitna ka ng dalawang nag-uumpugang bato. Gusto ng King of Assyria na lamunin kang buhay. Gusto rin ng dalawang ito ay kampihan mo sila para awayin yung mas nakakatakot na Assyria. Now, kung ikaw ay si President, kung gusto mo makikipagkompromiso ka, anong gagawin mo? Mas nakakatakot yung Assyria, gusto mo bang sumama dito? Siyempre, ang ginawa ni King Ahaz, ayoko labanan si Big Brother, si Assyria. Hindi ako lalaban dyan. Gusto ko, gagawin ko na lang yung gugustuhin niya. So, ito yung pananaw ni Ahaz. Anong ginawa ng dalawang ito? Yung Syria at saka yung Northern Kingdom, sinakop nila ngayon ng Israel. Gumanti sila.
ang ginawa nila ngayon ay, dahil nagalit sila, pinagbuntungan ng galit ngayon ang Juda. This is the real life dilemma that involves both personal and national interest. Ito ay isang spiritual and political decision din. Maling decision ni Ahaz ay buhay at bansa maaaring mapahamak. Kung stressful ang maging politiko ngayon, maging mas stressful ang naranasan ni Ahaz. Dito papasok si Isaiah sa Isaiah 7. God, sabi niya kay Isaiah, pumunta ka kay Ahaz para gawin niya yung pinapagawa ko. Nandun siya doon sa washer's field. Alam niyo ginagawa sa washer's field? Nagpe-prepare na siya ng invasion. In other words, Ahaz, ito yung hari na walang pananampalataya talaga sa Diyos. Ang gugustuhin na lang niya, magpasakop na lang siya kay Assyria, mag-iimbak na lang sila ng tubig at pagkain. Ang sabi ni Yahweh kay Isaiah, pumunta ka doon, bitbitin mo yung anak mo. Ang hirap i-pronounce sa verse 3, si Shear Jashub. Idala mo siya dyan at meron akong word para sa kanya. At sasabihin of course na ni Isaiah, magkakaroon ng sign na ang Diyos ang magliligtas sa iyo. Hindi mo kailangan matakot, hindi mo kailangan na sumandal sa mga hari na ito, Syria and the northern kingdom. Hindi mo rin kailangan matakot sa king ng Assyria. Because according sa sign na ibibigay ni Isaiah sa verse 14, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. And what is the meaning of Emmanuel? God is with us. Kasama ko ang aking bayan. Kasama nyo si Yahweh. In other words, hindi nyo kailangan matakot. You can trust God. Why? You can trust God because He is with His people. And that is the glorious truth of this Advent sign. And what more? Ang New Testament mismo nagsabi that there are more that meets the eye dito sa passage na ito. There is more than just being Ahaz and Assyria, Syria, and Israel. There is more than that because ang sinabi niya dito sa Matthew chapter 1, it is about the greatest, the nearest, and the most realistic demonstration of God being with us. Ang binigay lang sa Isaiah 7 is, God is with us, pero yun lang. Magkakaroon ng anak si Isaiah, si Maher-shalal-Hashbaz. Pero sa Matthew, ang ibibigay niya mismo, yung greatest, nearest, and most realistic evidence that God is with us. Ang Diyos bababa, magkakatawang tao. He was in flesh. He dwelt among us. Heaven came down and glory filled the soul of every person who believes in Him. And that is the message that I want to have sa Christmas year natin. The gloriousness of the Virgin's womb is that it assures God's presence in the midst of distress. Yan ang gloriousness ng Virgin's womb. Ang pinakamensahe niya ng sign ng Virgin's womb ay i-assure that God is with them. At binanggit ito in the midst of distress. Not in the midst ng kasiyahan, kundi in the midst of many problems. In the two passages we are using, makikita natin dito may dalawang character, si Joseph at si Ahaz. Meron silang pagkakatulad, nasa matinding distress sila. Ahaz is in the midst of a political gamble because of the threat of Assyria, at sa kabila niya, the two nations around him. Wala siyang kakampi. In Matthew chapter 1, we have Joseph, who unfortunately realized na buntis pala yung kanyang asawa, mapapangasawa. Now, si Joseph, si Mary by this time betrothed na siya. Sa atin, pag fiancé, pwede pang mag-split. At pag nag-split, wala yan, okay lang. Kahit nga hindi na nila i-announce sa public, okay lang. Di ba? Ito hindi. Sa Hebrew, kapag kayo ay betrothed na, kayo ay considered na mag-asawa na pag formality na lang ang kasalan o yung celebration. That is why kapag ito, hihiwalayin mo siya, kailangan mo ng divorce. O kaya naman, pag nakisiping ka sa ibang tao, you will be considered an adulterer, not a fornicator. Because you are considered married. Kaya nga sabi niya, when his betrothed wife
Mary is pregnant. That is equal to adultery. Because he was a just man, sinabi dito ng Bible, he thought of divorcing silently na lang itong si Mary at mag-move on na lang sa kanyang buhay. But both these men receive a word from the Lord. The same message. There was a call to trust God sa kanyang ginagawa sa providence niya. And for one good reason, ito yung pwede nilang panghawakan. The name Emmanuel, God with us. Kasama nila ang Diyos. At enough na yon para magkaroon sila ng tiwala sa kanyang salita at sumunod sa kanya. In other words, the message of Christmas is that God is with His people in their time of distress. Either sa panahon ni Joseph na siya ay naggugulumihanan, anong gagawin niya? Isipin nyo bilang lalaki, napakabuti mo, napakabait mo, tapos parang nabalitaan mo, buntis yung mapapangasawa mo, hindi pa naman kayo nagsiping. Ito ay napakalaking demolition ng kanyang pagkalalaki. Di ba? Napakatindi ng kanyang pain na naranasan. At ganun din si Ahaz. So, the message of Christmas is about this, na ang Panginoon ay malapit sa atin, kasama natin sa mga panahon na ito. Hindi siya yung Santa Claus na malayo at hindi naman talaga kasama ng mga tao. At sa panahong ito, na napupuno tayo ng takot at pangamba, hindi marahil ng hari ng Assyria o banta ng Israel o Syria, pero nariyan ang banta ng kasalanan, palaisipan ng kinabukasan, at nandyan din ang banta ng sakit at kamatayan at marami pang uncertainties and fears sa buhay maging sa susunod na taon. Ano magandang pangawakan natin sa Advent season na ito based sa Isaiah 7? Sana maging comforting at challenging ang truth na ito. So here's the query. If the sign of the Virgin's womb is God's presence, what does His people need to remember? Kung ito ang pinopoint niya, the presence of God, ano ngayon ang dapat nating alalahanin? Number 1, we need not fear any circumstance. And number 2, we need faith as a response. So, dalawa yan, a negative and a positive one. We need not fear any circumstance. And number 2, we need faith as a response. Makikita natin yung dalawang recipients of this sign of the Virgin's womb both heard news too difficult to hear. Punta muna tayo kay Ahaz sa Old Testament. Alam niyo si Ahaz, di ba pinagkakakuntsabahan siyang gerahin ng dalawang hari. Ito ang Syria o yung tinatawag nilang Ephraim o yung Northern Kingdom of Israel. At tapos gusto nilang ipalit doon yung si son of Tahabil, yung kanilang puppet king. Sa chapter 7 verse 2, when the house of David was told, Syria is in league with Ephraim, di ba? Nagkasundo, nag-connive sila, labanan natin si Ahaz. Ano sabi ng Bible sa verse 2? The heart of Ahaz, it shook na parang trees daw na hinampas ng hangin. Why? Alam niyo sa 2 Chronicles 28, first, they already tried to invade Jerusalem pero hindi nila kinaya. Ngayon, may second attempt sila. Second, they wanted to replace Ahaz with a puppet king. So, ang gustong pakita ni Isaiah dito, bakit binabanggit ito, si Ahaz, wala namang pananampalataya to pero bakit binibigyan siya ng chance at pinagtatanggol siya ng Diyos? Gusto ba namang palitan yung si Ahaz? Sino ba si Ahaz? Descendant ni David. In other words, hindi na lang ito patungkol kay Ahaz. Patungkol na ito sa promise ng Diyos kay David na laging may nakaupo doon sa trono ng Judah na galing kay David. So anong effect naman nito sa verse 2? The heart of His people shook as the trees of the forest shake before the wind. Ano yung mga trees doon sa forest pag napakalakas ng hampas ng hangin, talagang natakot ang lahat. Pero anong ginawa ni Yahweh? Sabi niya kay Isaiah, punta ka doon sa washer's field. Dalin mo yung anak mo, yung hari, naghahanda na siya para sa invasion, pero wag siya maghanda sa invasion. Maghanda siya for salvation. Ililigtas ko siya. Sadly, for a politician like Ahaz, he'd rather rely on his own math and stockpile. Nag-stockpile na lang ng pagkain, nagpe-prepare na talaga sa kanyang
ginawa nitong yung banta ng Assyria. Pero ang sabi ni Yahweh sa verse 4, be careful, be quiet, do not fear, and do not let your heart faint because of these two smoldering stumps of firebrand. Now, binold ko yung two smoldering stumps of firebrand. Sabi ni Ray Ortland, it means stay calm before these two burn-out cigarette butts. They're spent forces. Kita nyo yung pag nagsisiga kayo, may kahoy. Ano nangyari doon sa kahoy pag naubusan na siya ng apoy? Yung kahoy na parang uling na lang, yun yung smoldering stumps of firebrands. In other words, konting pitik mo lang, magdi-disintegrate na yon. At sinabi ni Yahweh, sabihin mo kay Ahaz, ganito yung dalawang hari na yun na nagbabanta sa kanya. They are not even that important to me. Kaya sabi niya, the son of Remaliah. Hindi niya binabanggit yung kanilang pangalan. In chapter 7 verses 5 to 9, yan yung assurance. In fact, ang address lang sa kanila ay ganon, son of Remaliah. Sino ba sila? Sila yung mga irrelevant personalities na hindi ka dapat maapektuhan. In fact, pinasama pa ni Yahweh ang kanyang anak ni Isaiah na si Shear-Jashub. Why? Para maging message of encouragement and confidence from the Lord. Dahil ang word na Shear-Jashub means a remnant shall return. Ang sinasabi niya dito, itong si Shear-Jashub, nagpapahiwatig na anumang mangyari, there will always be a remnant who will be victorious. Hindi pa babayaan ng Diyos ang Israel or ang Judah because of His promise kay David. Now, punta tayo sa New Testament. Nakipagtipan sa pag-aasawa kay Maria, ngunit biglang nalaman buntis na siya. Sa kultura nila, pagtataksil na ito, katumbas ng pangangalun niya. Sabi ng Bible, si Joseph, patahimik na lang umalis. Kasi kung di siya patahimik umalis, babatuhin hanggang mamatay. Itong si Mary, siya ay makikilala bilang immoral woman. Sinong maniniwala sa kanya na ganito ang nangyari? So in other words, against his pagkalalaki, against his own thinking, against his culture, bumisita ang Diyos sa panaginip at narito ang sabi ng Holy Spirit sa kanya o ng Angel of the Lord, hayaan mo yung si Mary. Ang pinagbubuntis niya ay mula sa banal na spirito. So sa mga kultura nila, malinaw na pagtataksil, paano ito i-explain sa ibang tao, ang karaniwang solusyon, hiwalayan mo na lang si Maria, di pahiya mo siya. Hindi niya magagawa ito sa isang lalaking katulad mo. Kung may mag-a-advise kay Joseph, bakit hahayaan mo yan? Nakaka-stress, nakaka-distress. Pero anong pinakita dito? Ang naging message ng angel of the Lord at ng propeta sa kanilang dalawa ay isa lang. Emmanuel, God is with us. At yun ang gusto kong i-point out dito. God's promised presence effectively dispels fears in us because it reminds us that He is for us. Ano yung nangyari kay Joseph at kay Ahaz? Yung words dito na Matthew at Isaiah is puro do not fear. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. At ang dahilan bakit hindi sila kailangan matakot ay nandun ang presensya ng Diyos sa kanila. The presence of God is the only reason why fear has to be dispelled. In the case of Ahaz, this will mean victory over the visibly more powerful nations around him. Magtatanggumpay siya sa Assyria, Syria, at saka sa Northern Kingdom. Napansin niyo yung pangako ni Yahweh. Hindi niya pinangakuan si Ahaz. Alam mo, Ahaz, magiging superpower ka katulad ng Assyria. Hindi naging superpower ang Israel. O kaya naman, pwedeng pangakuan siya ni Yahweh na magiging matindi kang hari katulad ni Sennacherib ng Assyria. Hindi rin niya sinabi ang Israel simula ngayon ay hindi ka na makakaranas ng ganitong kalagayan. No, history tells us na magiging repetitive ang pambubuli sa Israel ng mga bansang ito. Pero anong ginawa ni Yahweh? It was enough for Yahweh to say, Emmanuel, God with us. Sapat na malaman nila na ang Diyos na may likha ng lahat at may taglay ng lahat ng kapangyarihan ay nasa isang panig. It is enough for them to know that God is not neutral. Mga kapatid, listen to this. God is impartial, God is just, but He is not neutral. God has His own people
Kung paano ang isang magulang, hindi siya neutral, kampi siya lagi sa kanyang mga anak, kampi siya lagi sa kanyang pamilya, He will protect His own, He will protect His family. Ganito din si Yahweh. He will continue to be on their side. And this should be enough sa mga nagtitiwala sa Diyos. It gives us confidence na kaya natin ang anumang sitwasyon. Not because the situation will magically be changed o mawawala. Hindi. Ang gustong ipakita dito ng Biblia, sapat na dapat malaman mo na ang presensya ng Diyos ay nandyan at kasama mo ang Diyos, sapat na dahilan yon para ma-dispel ang fear mo. Now, sino dito ang walang fear? Kung ikaw ay isang normal na tao, you have fears. Anong solusyon ng Diyos sa mga takot na yan? Ang naging solusyon niya ay wala nang iba kundi ang presensya niya. Ang pangako that God is with them. Isa sa greatest Game 7 finals sa history ng NBA, of course, is the 2016 finals game. At medyo sabi ko na nga, hindi ako magiging neutral because this is the lone championship ng Cleveland Cavaliers ni LeBron James. Nung Game 7 na yon, lagi yon nag-a-appear. It's one of the classic games. In fact, sa mga LeBron fans, most likely yung last 5 minutes, etched na yan sa mind nila, core memory na yan. Dahil lagi nang lumalabas sa mga videos yan. Well, this is what happened. Nung Game 7 na yon, nasa Oracle Arena, sabihin home court ng GS. Sorry sa mga maka-carry dito ngayon, no? Pagbigyan nyo muna. Napaka-close ng game. And talagang bakbakan dahil this will be a finals game. Kung sino ang manalo, winner takes all. LeBron was already doing great. He was doing well and doing good. Pero alam nyo, nung nagkaroon ng halftime, pumunta sila sa locker room, it was revealed later on na pinagalitan ni Tyronn Lue, the coach, si LeBron. At sinabihan niya na mag-step up. At itong si LeBron, nagsumbong doon sa kanyang teammate, si Jones, at sinabi niya, yung problem kay Ty, binibigay ko na yung ganito ko, ganyan pa rin siya. Now, sinabi ng teammate niya, may point ba siya? Ba't hindi mo pakinggan kung may point siya? This was parang binibigay na ni LeBron ang lahat. But you know what happened after that? Si Ty Lue, meron siyang paniniwala na nanggaling sa isang coach. Ang sabi ng kanyang coach, itong coach ng Cleveland, pag nag-enter ka ng Game 7, you do not want to enter Game 7 with the best player on the other team. And the coach of LeBron believed that the best player in that Game 7 ay nasa kanyang team. That is why kahit na good ang kanyang performance, it is not enough. At kaya sinabihan niya, pinagalitan niya. Because he has to be extremely good at ipakita niya yung ganon. And the end, of course, is nagkaroon ng mga series of plays. There was the dagger, the Superman block ni LeBron at ng stop ni Kevin Love at the dagger ni Kyrie. At ang gusto ko lang ipakita dito, it led to the first championship of the Cleveland Cavaliers. Later on, na-interview si Ty Lue, yun ang dahilan at sinabi niya na hindi nag-step up yung tao because he was so confident that he has the very best player on his team on a Game 7. Tingnan niyo yung confidence ni Tyronn Lue sa ability ng isang LeBron James na makapag-lead ng first championship ng Cleveland and to deliver his promise. He had a promise sa Cleveland to the point ng tawag sa Cleveland ay promised land. But you see, how much more sa atin? Who is this LeBron? O, dito na ako babawi. Si LeBron, he is just a man who has 6 finals losses. And he does not even have the killer instinct ni Kobe Bryant.
Ni minsan hindi natalo si Michael Jordan sa finals. Ito, 6 na beses. 6 na beses na nanalo sa finals si Michael Jordan. But this one, 6 finals losses. Pero ganun ang confidence ng kanyang coach. And panalo nila. Could you imagine how much more sa Diyos? Hindi siya yung king lang ng basketball. We are talking here the all-powerful, the all-wise who sits on His throne in control of everything. Ito ang nasa side mo. Not even the best player in the universe, not even the king of basketball, but the king of the universe. At kung ikaw si Ahaz, the folliest or the foolish thing to do ay huwag mong paniwalaan ang sasabihin ng Yahweh na ito. On the case of Joseph, positively, sinunod niya kahit against sa kanyang pananaw at sa kanyang kultura at sa kanyang pagkalalaki ang sinabi ng anghel. Because of that child Emmanuel, it is enough that God is with them to save His people from their sins. And you observe, parang idiniin ng mga talata ang pagiging anak nila ni David. Kay Ahaz, hindi maaaring mawala ang trono ng Juda dahil pangako ng Diyos kay David ito. Kay Jose or kay Joseph, pangako yung Messiah na manggagaling mula sa lahi ni David. So kailangan na mapapangasawa ni Mary ay galing sa line ni David because Mary is from the line of Aaron. So, sa panganganak ng birhen, sa isang batang tatawaging Emmanuel, ay ipapahiwatig ng Diyos na susugpuin niya ang mga haring nagbabanta sa lahat ng kanyang hinirang. Natupad ito kay Ahaz, pero meron pa pala. Sa New Testament, natupad ito ng buong buo kay Kristo. Bakit? Dahil sa New Testament, hindi na Assyria ang kalaban. Ang lalabanan at susugpuin ng Emmanuel o ng Messiah ay hindi lamang isang superpower na hari ng Assyria na si Sennacherib, kundi ang superpower ng lahat ng mundo which is called sin. Susugpuin ng kasalanan. Ang circumstances ni Joseph mula sa fear of embarrassment at sa large scale na kalagayan ng Israel na greater pala ang nais ng Diyos na pagliligtas na gagawin, mas makapangyarihan at mas malupit ito na kalaban. Hindi lamang bansa at imperialista ang kakalabanin, kundi ang mas nakakapangilabot at nakakatakot na kalaban ng Diyos, ang kasalanan. You would rather fight the Assyrian army than fight sin. Because in the Assyrian army, magkaroon ka lang ng nuclear weapon, tapos na yan. But no nuclear weapon can save you from your sin. Therefore, ang greater comfort pala dito na dala ng sign ng Virgin's womb ay hindi lang pagliligtas sa atin mula sa earthly distresses. It points us to the better and greater na pagliligtas. The virgin-born Son of Mary tells us now that God is with us. I mean, ano pang uri ng comfort ang kailangan mo dito kaysa yung sabihin ng Diyos, kasama kita? Di ba yung word na tabernacle, ang gusto ng Diyos ay manahan siya. Ang binigay lang sa Isaiah 7 ay kaligtasan, pero not necessarily kasama siya literally and physically. But God, in enfleshing Himself in man, in the human nature, God became man and He was with us. Ginusto niya makipag-commune sa atin. Mismong siya ang nagbigay ng kanyang pagka-Diyos, the very best of heaven, ang pinadala niya para sa atin. Tapos mapupuno ka ngayon ng fear sa bukas. Mapupuno ka ng doubt sa iyong situation or sa iyong salvation. Well, if Christ is all you've got, then you have everything you need. If Christ is the one you don't have, then you have nothing because Christ is all and all. Let me challenge you. Let the incarnation bring you not only salvation, but courage to face each day with the greatest confidence in the world. In Christ, God is with you. Sa ating mga Kristiyano, ang incarnation is salvation. Pero dapat mag-dispel ito ng fear. At kung wala ka ng fear, madidispel ang fear, ibig sabihin meron kang courage. You face each day now with the greatest confidence in the world na si Kristo. Dahil sa Kanya, God is with you. Namnamin mo ito, kapatid. Nguyain mo ito na maayos. Marami sa mga tao, they are willing to spend a lot,
They're willing to work a lot. They're willing to give everything just to have that confidence in the world para ma-overcome nila ang anumang takot. Ang mga NBA players, they're willing to work hard sa kanilang training just to have that confidence that they will beat their opponents. Hindi ba't napakaraming mga tao, wala silang takot dahil marami silang pera? Maraming mga tao mapagmataas dahil magaganda ang trabaho nila. Maraming mga tao, mga Pilipino, matatapang ngayon lalo na sa kalsada, sa ibang lugar just because may baril silang dala. May mga Pilipino malalakas ang loob nila dahil may backer sila. Idemanda mo man sila, may kilala silang politiko. They have found confidence in themselves, in their possessions, or in other people. This is the world today. But the problem with this, ang taong may confidence sa kanyang resources, sa ibang tao at sa kanyang karanasan, may confidence lang yan hanggat hindi siya nakakabangga ng tao o problema na may mas malaking pera kaysa sa kanya. Pansinin nyo, malakas ang loob ng isang tao na may kakilalang mataas na tao hanggat hindi niya nakakabangga ang tao na may mas mataas na backer. Kung ang backer mo yung presidente, tapos ka kahit si senator pa. O kaya, kung kahit presidente pa ang backer mo, kung si speaker, ang backer mo, dadali ka. Malakas ang loob ng isang tao na may kakilalang mataas na tao hanggat hindi mo nakakabangga ang mas mga matataas na tao. Ang confidence nila ay mahina at palyado. But you see in this Christmas, ang virgin's womb, nakita natin mismong natupad in a greater way kay Christ. Literal na virgin ang nanganak at sinasabi niya na God is with us. Araw-araw kang gumigising na may ganyang katotohanan. In other words, do you feel and do you enjoy this reality? Nasusulit mo ba ito? Na sa mga better days mo lang naiisip ba ito? Imagine mo yun sa mga araw na ikaw ay discouraged, sa mga araw na may problema ka na hindi mo alam paano mo overcome. You have that confidence na pinakamatibay sa lahat ng mundo. The confidence na kasama mo ang Diyos. Ito yung lesson ng Emmanuel. The presence of God na nagpoprotekta sa iyo. Marami kang naranasan this year, 52 Sundays. Na kung tutuusin, pwede ka maaksidente, pwede ka mapabayaan, pwede ka maging apostate. But you didn't know that God was with you and He preserved you. And because of that, hindi mo to nakikita, hindi mo na-enjoy, hindi mo napapansin. But you see, this is the courage na binibigay sa atin. We have the highest confidence right now dahil meron tayong Kristo. Ano man ang nararanasan mo. Isipin mo kung ang katrabaho mo, napaka-decorated niya, siya ang pinupuri lahat, but he lacks Christ. Imagine that. You are better than him. Ganito ang confidence na dinadala ng Emmanuel because God is with you. Wala ka dapat na fear na manguna sa iyo. Anong fear ang mangunguna sa iyo? Yung bukas? Nag-resurrect si Christ. He defeated death. Ano magiging fear mo ngayon? Yung kawalan ng trabaho, ng mga physical blessings, si Christ na buhay siya. Glorifying God, minsan hindi siya nagkasala despite with all that poverty na wala siyang inangkin ng anumang bagay dito sa mundo. Nag-aalala ka ngayon, may fear ka kung ano sasabihin ng mga ibang tao, ng mga magulang mo. Si Christ pinatay. Pinatay siya. Sinunod pa rin niya ang kalooban ng Diyos. You see, dinidispel nitong Emmanuel, the presence of God effectively dispels all our fears. Nararamdaman mo yan. Kailangan natin ito dahil marurupok na nila lang tayo. Madalas natatangay tayo ng sitwasyon. Mabilis tayo mapanghinaan ng loob. So, minsan sunod-sunuran tayo sa ihip ng hangin. Ito yung larawan ni Eas, di ba? Para sila mga trees na hinahampas ng hangin. May magandang virtue of course sa pagiging ganito. Kapag issue mo ay klima, trabaho, maganda yung nag-a-adapt ka. Adaptable ka.
kalakasan nito, strength ito. Pero sa usaping moralidad, sa usaping kabanalan at pagtitiwala sa Diyos, hindi po pwede ang isang taong pabago-bago at nag-a-adapt. Hindi siya pwede maging chameleon. Paano kung mauuso ang maraming mga bagay na hindi sinasangayunan ng Biblia? Hindi natin ito pwedeng gawin. So this also tells us na ang courage na binibigay ng Diyos sa atin because God is with us, it gives us that peace sa kabila ng ganitong mga bagay. God has pledged Himself to us in Christ to be always with us. Alam niyo, totoo nito, tayo yung hindi laging sumasama sa Diyos. Tayo yung laging wala sa Diyos. Maraming beses, alam natin, ang Diyos kasama natin, pero ang totoo, hindi natin siya gustong samahan. It is true that God is with us, but the problem with us sometimes is we are not with God. Wala tayong pakialam sa Kanya. Ang gusto lang natin kapag gusto natin. Therefore, mga kapatid, let me challenge you, gawin mong mahigit na malaking force ang mga promises ng Diyos, yung presence niya. Hindi laging papabor sa iyo ang sitwasyon mo. Ang makasalanang mundong ito, punong-puno ng mga taong makasalanan na tulad mo. Kanya-kanyang kabig sa sarili. Anong gagawin nila? Ito yung gugustuhin nilang gawin. Bumaha, umulan, walang kikilalaning Kristiyano ang sitwasyon. Maiipit ka sa trapiko, ikaw ay makakaranas ng ganito sa katrabaho mo, sa pamilya mo, may ganito laging mangyayari. Anong magiging sikreto mo? Ang magiging sikreto mo ay ang kalakasan, ang tapang na kasama mo ang Diyos. Sa panahon na inaapi ka, sino mang di nakakaunawa na mas madaling lumaban, di ba? Kaysa magpatawad. Sa kagustuhang kumita, agad nating tinatanggap itong alok ng mundo kahit mapapabayaan ang spiritual life natin. Minsan may nagalit sa akin sa tinuturo ko na ang point is, kasalanan daw ba magtrabaho para mapakain ng pamilya? Of course, never nyo mairirinig sa pulpitong ito na sasabihin namin na kasalanan na magtrabaho para pakainin ng pamilya. Obviously, he's using an argument that does not exist. The real problem is, pwede bang maging Kristiyano pero hindi ka a-attend ng church ng mga ilang taon dahil sasabihin mo nagtatrabaho ka and you don't even care sa pagsamba ng Lord's Day. So obviously, hindi ito ang nagbibigay sa atin ng ganitong evidence na tayo ay na kay Kristo, na tayo ay dependent sa salita ng Diyos. Kaya sa oras na tayo ay nagigipit, sa oras na tayo ay madaling tukso ito sa atin. Kaya napakalaki ng Emmanuel sa atin. It gives us that peace. Kung ikaw ay alagad, wala kang maidadahilan sa pagyuko sa Assyria, that is compromise or kahihiyan, sa katulad ni Joseph. Let this Christmas be a time of a reminder, maging reminder sa iyo na ikaw ay binibigyan ng kakaibang kapayapaan ng Diyos. Sa mga bisita namin, baka meron ditong wala kay Kristo, nakakasawa ang compromising at nag-eeskapo. Ganyan si Ahaz, kapit sa patalim, compromiser. Buti na lang si Joseph hindi nag-eskapo. Pero maraming lalaki ang nag-eskapo. Dinidikta ng bisyo, ng maling paniniwala. At nandito, ang sagot, si Emmanuel. Sinasabi nito, naggaano man tayo kabisi sa ibang bagay, ang issue pa rin ng Diyos ay pagliligtas that God is with us because what is with us is not God, is always sin. Sa mga bata dito, Emmanuel means God with us, mga kids. Para sa inyo din ito. Higit sa regalo na matatanggap ng sa mga ninong ninyo, kayo ay mga makasalanang bata. Si Kristo rin ang nagsasabi na kasama mo ang Diyos forever dito sa mundong ito. Kailangan mong sumampalataya sa Kanya.
ng ginawa ng Panginoong Hesus. Nakita natin dito na pinangaral siya sa pagkakaroon ng Emmanuel. Siya ang magliligtas and He will be with His people. Bakit? Because of sin, nilayo ka ng kasalanan sa Diyos at dahil dito, ikaw ngayon ay pariwara sa harapan ng Diyos. Walang anumang bagay ang makakapagpalapit sa iyo sa Diyos kundi ang Panginoong Hesus. That is why you have to repent of your sins and have faith in Christ. At nandun yung pangalawa, we need faith as a response. In similar complicated cases of Ahaz and Joseph, both men were called to trust God and obey His word. Ito yung paalala na gusto kong ibigay. Hindi madali ito. Isipin nyo si Ahaz, inalok siya na mismo na humiling ng isang tanda o ng isang sign. Ngunit determined siya na magtiwala sa Assyria. Sabi ni Alec Motyer, pious though his words sound, Ahaz is doing the devil's work of quoting scripture for his own purposes. Kinote lang niya yung scripture na sabi niya, hindi ko itetest ang Diyos. Pero ang totoo pala, si Ahaz, ginagamit lang niya kasi wala talaga siyang tiwala sa Diyos. So ang ginawa niya, imbes na labanan yung dalawang tao, o kaya labanan ng Assyria at magtiwala sa Diyos, ang ginawa niya, sabi ng isang theologian, parang yung daga nag-aaway, ang kapwa daga, ang ginawa nitong daga na biktima o binubuli ng dalawang daga, lumapit siya, humingi siya ng saklolo sa isang pusa. Ganito yung ginawa ni Ahaz. Humingi siya ng saklolo sa isang pusa. Pumunta siya sa Assyria. At dito nagalit ang Diyos. Naging desert siya, hindi salvation ang naging result. Kaya nung sabi sa verse 9, if you're not firm in faith, you will not be firm at all. Dahil di tumugon itong si Ahaz sa salita ng Diyos, what happened? Pinasakop sila ni Yahweh, pinarusahan ng Diyos. Sa madaling salita, ang sign ng Diyos, anuman ang layunin nito, ay mapapakinabangan lang kapag may pagtitiwala. Kailangan may tiwala ka sa sinasabi ng Diyos. Hindi pwedeng anak ka lang ni David. Kailangan sampalatayanan mo yung sinabi ni Isaiah. Kaya yun ang point natin. The assurance of God's presence and victory does not negate faith, but powerfully vindicates faith. Ayun yung makikita natin. Yung assurance ng Diyos kasama ni Ahaz, yung merong Emmanuel, may sure na victory, it powerfully vindicates na tama na sumampalataya ka sa Diyos. Kung paano mawawala ang Syria, Ephraim, Assyria, si Ahaz, pati siya mawawala dahil hindi siya sumampalataya. Alam niyo, ang mga sign, they do not create faith. They confirm faith. They vindicate faith. Sinasabi niya later on, tama na nagtiwala ako. Ano yung hula dito sa Isaiah 7? Ang hula, 734 BC, ito nangyari, sabi nila, matatalo ang Assyria. Ang Hudyo, ang Juda, matatalo niya yung Assyria, and after 65 years daw, ang Northern Kingdom mawawala. Ito ang history. 732 BC, 2 years later, natalo ang Syria, natalo ng Assyria. After some years, 722 BC, ang mga Jewish people, nanalo sila sa Assyria. Wala silang ginawa yung biglang si Sennacherib natalo na lang bigla. And then after 65 years, AD 60-70, ang Northern Kingdom nawala na. Ang tanging natira, hindi Assyria, Northern Kingdom ang natira sa kasaysayan, ay ang Juda. Yan ang dakilang hula ng pagliligtas na nangyari o yung prophecy. Ngunit hindi kasama si Ahaz because he lacked faith. Ano sabi ni Motyer? Faith is the central reality of the Lord's people, not just their distinctiveness, but their ground of existence. Listen to what Motyer said, no faith, no people. Kung wala kang pananampalataya sa pangako ng Diyos, you will not be part of His promises. Ayan ang makikita natin sa chapter 6 verses 9 to 13. Ang sabi doon ni Isaiah,
magsalita ka, titigas ang puso ng mga rebelde. At ganito nangyari kay Ahaz, nagkaroon ng hardening sa kanya. So therefore, inalis nila ang equation ng Diyos, nagplano sila, si Ahaz ay magaling na politician, magaling siya magplano, pero hindi siya marunong magtiwala sa Diyos. Ganito marami sa atin, magaling magplano, magaling na magtumingin kung anong diskarte sa buhay, pero walang pananampalataya. Kaya bigyan ko kayo ng challenge as I end. Let every Christmas be a reminder by having faith in Christ, that by having faith in Christ, you have made the right decision in your life. This Christmas, ano man ang sasabihin sa inyong reunion ng mayayaman mong kamag-anak, ano man ang maririnig mong stories ng pagyaman, ano man ang mga opportunities na imimit mo this week or pinalampas mo this year, tandaan mo, you can have a deep breath and real comfort. As long as you have faith in Christ, you have made the right decision. Si Ahaz, hindi niya nagawa ang right decision. The best decision is to trust the wisdom of God over sa iyong karunungan. Marami ang mga kamag-anak, ikukumpara ka sa lahat, kaiinggitan nito ng mundo. At sasabihin, mamalit-malitan mo, ikaw anong napala mo? Ba't wala ka pa sa abroad? Tignan mo ano napala mo sa pagiging Baptist, sa pagiging Kristiyano. Marami kang pinalampas na opportunities. Maririnig natin yan. But let this Christmas be a reminder. Ang pagkakaroon ng pananampalataya is the key. No faith, no people. You have made the right decision in your life if you have faith in Christ. Because if you have faith in Christ, God is with you. So do you have faith in this world? Do you respond sa kanyang mga promises? Do you say amen sa mga pangako niya? Mas magtiwala ka hindi sa arm of flesh that will eventually fail you. You dare not trust your own. You trust the wisdom of God. Gusto ko lang din i-address mabilis ito sa mga kalalakihan. Tingnan niyo yung ginawa ni Joseph. Nung tinamaan ang pagkalalaki niya, gusto niya layuan si Mary at magtahimik because he is a just man. Pwede niyang i-embarrass. But let me tell you, that is a real man. At yun ang tunay na masculine. Ang isang lalaki, ang glory niya, hindi yung mag-iskandalo. Ang glory ng isang lalaki is that silent man na kaya niyang tanggapin yung mga masasakit na nangyayari sa buhay niya at gagawin niya yun silently. He will not make a scene. Di ba pangit kung ang lalaki siya yung gumagawa ng skandalo, siya yung magpo-post sa Facebook at nagkakalat ng mga chismis? Di ba? Di ikaw si Sian Gaza. Di mo kailangan gawin yon. Ang glory ng lalaki is that man na kaya niyang maggawa ito, kaya niyang mag-move on, kaya niyang tahimik na gawin ang mga bagay na to kahit sa paningin niya, siya ay naagarabyado. But what is admirable kay Joseph ay ang pananampalataya niya na kahit against sa kanyang mind at sa kanyang culture, he obeyed yung salita ng Diyos. Paano niya nakita natin na inobey niya? Hindi niya sinipingan ng kanyang asawa until may panganak ito. Hindi niya nilayuan, hindi niya dinivorce. Nagkaroon ng anak sa trono ni David. Yan ang pagtitiwala. At salamat dahil sa ginawa ni Joseph, makikita natin yung pangako ng Panginoon kay Hesukristo. He is the greater Maher Shalal Hashbaz. Hindi lang nakatingin ng Isaiah 7 sa temporary salvation ng Israel. At salamat dahil nakatingin ito sa mas malawak na pagliligtas, hindi lang ng Israel, kundi lahat ng mga tao sa buong mundo na sasampalataya sa Panginoon. Hindi Assyria ang pinaka nakakatakot, ang kasalanan ng tao, kaya mas kailangan mo si Jesucristo. Ito ang mensahe ng womb ni Mary. Kailangan natin itong makita. Kaya nawa mga kapatid, sumampalataya tayo sa Panginoong Yesus at magkaroon tayo ng joy sa Kanya because the virgin's womb is no longer a sign to us. It's already salvation for us because Christ has already come. Let us pray. Father, we thank you sa aming natutunan
sa reminder mo sa amin that we need to have that faith and remove our fears because you are with us. It should be enough to dispel those fears. We thank you, Lord. We ask this in Jesus' name. Amen.